Hello guys! Tingnan mo guys, meron akong bandi-mani. Yung brother ko ay pumunta ng Sibasti. Pag-uwi, ayun, meron akong pasalubong, diba? Guys, ako'y busog na busog ako sa langka. Kumain ko konting rice lang. Diba, meron akong ninangat-ngat. Thank you sa blessings, Lord. Thank you to taking care all of us. At ang kapatid ko ay meron siyang panata. Kaya siya pumunta ng Sibasti. Parang yung tatay ko. He go to Sibasti for one reason, to go to church. Ayun. Ako wala akong panata, pero like what I said, when I saw church in Quiapo, I feel happy tears, alam mo yon, yung naiyak ako kasi dati, nakikita ko, sa TV lang na yung mga tao na may mga panata na pumupunta ng Quiapo kasi, gusto nila kung ano man yung mga wish nila, kung ano man yung hinaing nila sa buhay ay mangyari, yung mga ganon. Ako naman guys, nakarating ako sa Quiapo guys, parang alam mo yung feelings na ang sarap ng feelings, parang I feel proud, more proud to myself kasi I've been there or I'm there. Yes. Dati kasi nakikita ko lang yung mga tao nagsisiksikan at nakikita ko yung mga tao nagsisiksikan, parang Diyos ko, yung iba yata nag-collapse na. Hindi ko alam kung may mga nag-collapse sa mga ganyang pero hindi mo kasi ako mapasiksik sa mga ganyang bagay, guys. Hindi ko kakayanin. Parang alam mo yung, ewan ko lang, pero hindi ko pa kasi tinatry. Pero yung mga tao siguro na na-try na nila, ang swerte-swerte nila, di ba? Kasi pagkatapos nun guys, ay ang sarap ng pakiramdam na kasi alam mo, nagawa mo yung mga bagay ng sacrifice ka, you sacrifice to walk, even that there's a lot of people pushing each other. Parang alam mo yun, kapag may gusto ka talagang gawin para sa kanya, walang imposible at uuwi ka sa bahay na masarap sa pakiramdam at safe na safe ka. Ayun. Thank you Lord, thank you dahil kahit papano nakarating ako ng Quiapo. Kasama, nung si ate ang kasama ko, yes, pumunta kami ng Quiapo. At honest is, first time kong nakapasok sa simbahan ng Quiapo. Yes. Tapos nung si auntie naman ang kasama ko, we've been there in Kalibo Church. Alam mo yan, sa harap ng plaza. Ayun, ang ganda din pala ng church dyan. Tapos mayroon silang, maliit na chapel. Na kapag, hindi ko alam kung saan nila ginagamit. So, ginagamit nila kapag may mga parade-parade, nilalagay ang mga doon, mga santo, mga ganon. Yun lang guys, na-share ko lang sa inyo. Thank you nga pala. Wala namang masama sa mga paniniwala at kung ano yung gusto nyong gawin. Lalo na about God, di ba? About Catholic religious. Yes, why not? Pero ako kasi, ang alam ko naman ay ano ba yan? Ang ko sa sarili ko, nagsisimba naman ako, di ba? Pero, kapag alam ko na hindi kaya ng katawan ko, hindi ko pinipilit ang sarili ko. Pero alam ko naman na lahat tayo ay mayroong kanya-kanyang panata na dapat nating sundin or kapag nag-promise ka, dapat mong gawin yung ganun. Ako naman guys, nung nakarating ako ng simbahan, kasi di ba sabi ko, nung nasa Denmark ako, Lord, gusto ko ulit ma-experience na pumunta ako ng simbahan, yung ganun, yung parang doon ko makikita ang kapayapaan. Doon ko mararamdaman ang kapayapaan ng puso ko kasi nasa loob ako ng church. I feel more safe. Yung parang gano'n na walang pwedeng gumalaw sa'yo kasi nasa church ka, gano'n. Thankful ako. Pero sa mga taong nagkakasala sa akin, kahit na nasimbahan ako, bahala na si Lord sa inyo. Pinagpipray ko na lang na sana si God na ang bahala kung paano kayo parusahan. At hindi ko man hilingin, alam ko na nangyayari. Ayun. May mga tao pala talaga guys na sinusukat yung pasensya mo.
kung hanggang saan ka nila dadalhin para magkasala. Pero isa lang yung hihilingin ko, Lord, sana bigyan mo pa ako ng mahabang pasensya. Mahabang pasensya para pagpasensyahan ang mga taong ganun ang trato sa akin. Yun lang, God. Yun lang po. Thank you. I love you, Lord. Yes.